Magandang gabi sa ating lahat. Isang mapagpalang Miyerkules muli. Tayo sama-sama sa ating pananambahan ngayong gabi. Magandang gabi sa mga nasa online. Tunay nga, pagka tayo hiwalay sa ating Panginoon, wala tayong magagawa. Mapapahamak lamang po tayo. Inaanayahan ko kayong lahat na tumayo upang tayo manalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pong muling narito at sama-samang magpupuri sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po, muli ninyo kaming tinipon upang manambahan at patatagayin ang aming espiritu. Panginoon, samahan po nawa ninyo kami at patnubayan ang aming gawain ngayong gabi. Kayo po nawa ang aming maitaas at mapapupurihan. Salamat po sa inyong kadakilaan at kapangyarihan na aming sandigan. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan at linisin sa aming mga karumihan. Nawa ang mga kapatiran paparating pa, inyo pong ingatan upang makasama namin ngayong gabi. Ihanda po ninyo kami sa pakikinig, maging nasa bahay at online. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo, tayo umawit sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat at ganun din po sa ating online viewers. Atin pong pasimula ng atin pong Wednesday prayer meeting. Atin pong unang awitin, Leaning on the Everlasting Arms. Susunod na awitin, Ikaw Lamang. Nasa dilim, tungo sa liwanag, Ikaw, Jesus, ang nagbigay pag-asa. Kaya ngayon sa'yo'y kailanman ay hindi tatahimik. Mula sa gabi, walang hanggang araw, Ikaw, Jesus, ang ilaw ng pag-asa. Kaya ngayon sa'yo'y umaawit, kailanman ay hindi tatahimik. Aking isisigaw, ngayon at kailanman, Ikaw lamang ang Diyos. Panginoon, Ikaw lamang ang nagbigay pag
pag-asa, kaya ngayon'y isisigaw, ngayon at kailanman, ikaw lamang. Ang banal, ginhawa at gabay, sa buhay ay tapat kitang patnubay, kaya ngayon sa'yo yung maawit, kailanman ay hindi tatahimik, aking isisigaw, ngayon at kailanman, ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, ikaw lamang ang nagbigay pag-asa, kaya ngayon isisigaw, ngayon at kailanman, ikaw lamang, aking isisigaw, ngayon at kailanman, ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, ikaw lamang ang nagbigay pag-asa, kaya ngayon isisigaw, ngayon at kailanman, ikaw lamang, ngayon at kailanman, ikaw lamang. Atin pong kamustahin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ikot at pagkamay. Ganon din po sa ating online viewers. Atin pong awitin ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan, kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan, kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Tayo po'y magsiupo na pong lahat at tayo po'y dadako na po sa ating mga announcements and reminders. Paalala po sa ating lahat, tayo po ay meron pong daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao member group chat, Facebook page, and YouTube channel. Ginaganap din po natin ang ating midweek service and prayer meeting. Nagsisimula po ito every 7 p.m. every Wednesday. Meron po tayong face-to-face at meron din po tayong Facebook live stream. Ginaganap din po natin ang Sunday worship service. Ito po ay nagsisimula at 9 a.m. Meron po tayong face-to-face at meron din po tayong Facebook live stream. Ang atin pong worship theme, Sunday worship theme for December 1, sa next Sunday po yan, huwag ikahiya ang Ebanghelyo. Ito po'y matatagpuan sa Romans chapter 1 verse 16. Sa lahat po ng members ng choir, tayo po ay meron pong choir practice every Sunday from 1 p.m. to 2 p.m. dito po sa second floor Church Auditorium. Meron din po tayong adult Sunday school class every Wednesday, 3 p.m. sa Begonia Room. Ginaganap po natin ang Lord's Supper every last Sunday of the month. Same as ang ating pong special missions gift giving every last Sunday of the month din po yan.
para po sa ating weekly activities, Go Yikubaw, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBC and tract distribution every Saturday. At meron po tayong gawain sa San Mateo Rizal every Saturday, home Bible studies for 5 families. Sa Kamarin naman po, meron po tayong home Bible study, prayer and fellowship, and monthly worship service every Friday. Ganon din po sa Taytay Rizal, that is every Saturday, meron po tayong ginaganap na worship service. At ang ating pong program na Each One Bring One program, ito po ay paalala sa ating lahat na tayo po'y magdala ng isa sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. So, suportahan po natin ang ating Each One Bring One program, that is every Sunday. At ang ating pong pinakaabangang 35th Missions Conference and 59th Church Anniversary, ito po ay gaganapin. Mark your calendar on December 18 to December 22, 2024. Yan po ang ating mga gawain. At tayo po'y tumayo pong muli para po sa isa pa pong awitin. Ating pong awitin, higit sa lahat. Kapag ang langit ay sadyang maulap at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap, at kung ika'y nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka't ika'y pakikinggan. Simulan mong pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba mahal sila ng Diyos kailanman? Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang pakaingatan. Simulan mong pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailanman? Higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang pakaingatan. Ngunit higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanyang lulunasan, lagi kanyang pakaingatan. Lagi kanyang pakaingatan. Tayo po'y magsiyo po na pong lahat at tayo po'y dadako na po sa pakikinig at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ating pong tawagin ang ating preacher sa gabing ito, Brother Renato Alegre. Okay. Muli, magandang gabi muli sa atin lahat. Tayo muli pinagpala, ha? Tayo narito at mag-aaral ng salita ng Diyos.
Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, ang pastol at ang mga tupa. Ang pastol at ang mga tupa, makikita ang ating teksto sa Juan Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 6. Ating pong basahin ang ating teksto ng salitan. Ako sa verse 1, kayo anto, sabay-sabay tayo sa number 6. Inanyayahan ko ang lahat na tumayo. Tayo basahin natin ang ating teksto. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 6, sabi dito sa verse 1, pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Pinapapasok siya ng gwardiya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sabay tayo sa 6. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Pagpalain nawa tayo pagbasa ng salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa mensaheng aming pagbubulay-bulayan. Nawa, pangunahan po ninyo kami at akayin tungo sa tamang daan, maabot namin ang nais ninyo para sa amin. Sumagana nawa ang inyong pag-ibig sa inyong mga tupa. Kayo po ang manguna sa aming gawain. Pagkalooban po nawa ninyo ang iyong lingkod ng katatagan at kaalaman sa paghahayag ng mga mensahe. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po kayong umupo. Ay nga, ang pastol at ang mga tupa, ano po? Isa sa pangunahing katotohanan lamang ko. Ano po? Sa pagiging Kristiyano. Nung bago pa lamang ligtas, ay ito. Ang pagiging Kristiyano ay isang relasyon. Relasyon sa Panginoon. Hindi relihiyon. Ito ay ang personal na relasyon kay Kristo. Ibig sabihin, kahit ano ang paniniwala mong doktrina, ano pa ang ginagawa mong mga ritual, ano pang iglesia ang kinasasapian mo, kung hindi si Kristo ang iyong Panginoon, tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Kung humahanga lamang po tayo sa mga nagsasalita, abay hindi ka Kristiyano. At hindi ka patungo sa langit. Tagahanga po lamang ng tagapagsalita. Dahil ang dapat may relasyon tayo kay Kristo. Upang may paliwanag ang relasyon na ito sa pagitan ni Kristo at isang Kristiyano, ang Biblia ay gumagamit ng mga larawan. Isa rito ay ang relasyon ng isang
pastol na nag-aaruga at nagmamalasakit sa kanyang tupa. Ito ang makikita natin, makikita sa ating teksto, mga pangunahin punto o bahagi. Ang magnanakaw. Alam niyo, magnanakaw hindi dumadaan sa tamang daan, naghahanap ng mga lulusutan. Ano po? Pangalawa, si Kristo bilang pastol. At ang pangatlo, ang mga mananampalataya bilang tupa. Ay, bumigay na. Bilang tupa. Ayon nga sa atin unang bahagi, ang magnanakaw, ayon sa Juan Kapitulo 10, versikulo 1 sa ating teksto, sabi nga dito, pakatandaan ninyo ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw. At tulisan, ano po? Siya ay hindi pumapasok sa tamang pintuan, ano po? Sa di wastong pintuan dahil wala siyang karapatan pumasok doon. Bawal siya pumasok doon, ang magnanakaw, ano po? Hahanapan siya ng ID. No ID, no entry. Kaya, sa ibang paraan, siya papasok. Ano? Kundi sa pamamagitan, pumapasok siya sa pamamagitan ng pag-akyat ng ibang daan. Sa mga pader dumadaan na hindi wasto o legal na daanan papasok. Maghahanap ng butas talaga ang magnanakaw. Bawal siya sa tamang daanan. Kilala siya eh. Ilang paglilinaw at katotohanan, ang thief ay gumagamit ng pandaraya. Samantalang ang robber ay gumagamit ng puwersa at bayolente na pamamaraan. Ang layon ng magnanakaw ay upang pakinabangan ang mga tupa at hindi upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Pansariling pakinabang lamang ang hanap ng magnanakaw. Dahil may mga magnanakaw na bulaang guro. Kaya mag-ingat sa mga bulaang guro na darating. Dapat na tayo mag-ingat. Pakalat-kalat sila. Nandito na ngayon, pakalat-kalat. Noong pa man, mayroon ng mga bulaang guro. Noong panahon ni Kristo, ano po? Ay may mga bulaang guro, mga false prophet, na nais mag-control sa mga tao. Opo. Samantalang si Kristo ay ang karapat-dapat na isinugo at ang kaganapan ng mga pangako ng matandang tipan. Opo, si Kristo po ang kaganapan. Sa kasalukuyan ay may mga bulaang guro tulad noon. Lalong dumami ngayon. Ginagawa na nila itong mga hanap buhay, pinagkakakitaan. Sila ay nagtuturo ng kasinungalingan upang linlangin, dayain ang mga tao. Pinapapaniwala sa mga kasinungalingan.
Ang kanilang layon ay sariling pakinabang. Opo. Pang sarili talaga. Hindi sa ikabubuti ng mga tao. At hindi ang ikabubuti ng mga tagasunod. Halimbawa, ginagamit ang relihiyon upang magkaroon ng yaman. Yan. Pansarili lamang ano po, magkaroon ng yaman at mga ari-arian. Ito ba ay makadiyos na layon o pansarili lamang? Maliwanag naman po na pansarili lamang ang ginagawa ng mga bulaang guro. Maaring ginagamit din ang relihiyon upang magkaroon ng kapangyarihan. Hindi naman nila lahat, ngunit posibleng may maling layon. Opo. Tumatakbo sa eleksyon o pinatatakbo ang mga kamag-anak at ginagamit ang mga tagasunod para magkaroon ng boto. Pansarili nila yon. Pansariling kapangyarihan. Ito ba ay makadiyos na layon o pansarili lamang? Halata, di ba? Bistado na, halata pa. Na pansarili lang. Hindi nila lahat. Ngunit, dapat mag-ingat. At suriin, alamin, maging matalino upang hindi malinlang. Sabi nga sa English, be wise as serpent and harmless as dove. Na English pa, no? Ayon sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 16. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't magiging matalino kayo gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Maging matalino upang huwag malinlang. Mag-ingat sa mga bulaang propeta na darating sa anyong tupa. Ngunit mga lobo o asong gubat. Makikilala sila sa pamamagitan ng bunga. Sa bunga makikilala na po. Ayon nga sa Mateo 7:15 at 16. Sabay nga dito, sa 15, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Sa 16, kapiraso 16, isang bahagi sa 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Kaya huwag magpatangay, huwag tangkilikin, huwag maniwala sa mga nagtuturo ng mali. Kaya mas kailangan natin ang mapanuring pakikinig at pag-uusisa. Opo. Pinakikinggan at inuusisa kung totoo. Hindi lamang pakinig ng pakinig tapos aayunan, mapapahamak po tayo. Ito ba ay pagpapalago ng sarili o ng ibang tao?
o para sa Diyos? Pansariling kapakanan lamang po. Ano? Dapat tayo ay mapanuri upang hindi mapahamak. Ang nag-aakala ng tama ay kadalasan mali, sumasablay, kaya napapahamak. Dahil akala lamang naniniwala na. Ang ating pangalawang punto, si Kristo bilang pastol, ano po? Ayon sa ating teksto sa Juan 10:2, Kapitulo 10, versikulo 2, ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Ayan na. Siya ay pumapasok sa pamamagitan ng wastong pintuan. Hindi kung saan-saan pumapasok o kung mayroong pagkakataon sumasalisi sa wastong pintuan. Ang tunay na pastol pumapasok, dumadaan. Sa 1:3, pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Binubuksan ng gwardya. Kilala siya ng gwardya, ano po? Binubuksan dahil siya may suot na ID. Binubuksan ang pintuan para sa kanya. Ayon nga sa verse sa ating tekstong binasa, ano po? Tinatawag ng pastol ang pangalan ng kanyang tupa at ginagabay sila palis. Ginagabayan sila palis, ano po? Ayon pa rin sa verse 3. Ay sa verse 4, kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Kapag nailabas na niya ang kanyang mga tupa, siya ay nauuna sa kanila. Ano po? Yan ang pastol, nauuna sa kanila, hindi nagpapahuli. Sinusundan na lamang ang mga tupa. Kapag nagpapahuli ang pastol, mapapahamak ang nasa unahan. Kaya mapapansin na kilala ni Kristo ang kanyang mga tupa at ang bawat tupa. May mga personal na relasyon si Kristo sa bawat tunay na mananampalataya bilang kanyang tupa. Opo. Yung tunay po hindi nagkukunwaring mananampalataya. Yung tunay na mananampalataya, doon may relasyon ang Panginoon Hesukristo sa tunay na mananampalataya. Hindi lamang bilang numero o mukha, hindi lamang kasapi ng iglesia o kasama sa isang relihiyon. Dapat may relasyon. Mahalaga ang relasyon sa Panginoon. Pagka nagpapanggap lamang na tupa, wala silang relasyon. Ang relasyon sa Panginoon ang mahalaga. Ano po? Ito ay katibayan ng mga pagpapahalaga ni Kristo sa atin. Ang bawat tupa ay mahalaga sa Kanya at ginagalang ang pagkakaiba. Yung uniqueness, ano po, sa ibang tupa. Dahil mayroon maitim na tupa, kulay itim, mayroon maputi, at mayroon kayumanggi. Mayroon pang batik-batik. Halo ang lahi. Alam niya
kung hindi na, kung hindi na nananalangin ang kanyang tupa. Alam niya. Kaya hindi siya makakapagkaila ang tunay na tupa at ang nagpapanggap na tunay na tupa. Alam man ng Panginoon kung nananalangin pa o hindi na. Alam niya kung hindi na nagbabasa ng Biblia. Alam niya kung hindi na dumadalo sa pananambahan. At alam niya ang hindi na naglilingkod sa Kanya. Hindi tayo makakapagkaila sa ating Panginoon. Opo. Yung naglilingkod na sa iba, alam niya. Ngunit alam niya rin kung sumusunod at tapat tayo sa Kanya. Opo. Alam niya, walang nalilihim sa Kanya. Alam niya kung masigla ang Kanyang tupa. Alam niya kung masaya. Dahil nakikita sa mukha, At alam niya kung malusog. Sagana sa pagkain. Kaya malusog. Alam din niya kung nanghihina. Kulang sa vitamins. Kulang sa pagbabasa ng Biblia. Nanghihina na. Ano pa? At alam niya kung malungkot o may karamdaman. Opo, alam ng Panginoon. Kilala na. Dahil kilala niya ang kanyang mga tupa. Pagka dating masigla at biglang tumamlay, tiyak may sakit. Si Kristo ay may kakayahan magligtas. Opo, dahil siya ay Diyos. Ngunit bilang anak ng tao, nauunawaan niya ang ating kahinaan, kalungkutan, at hirap. Siya ay isang tagapagligtas na nakikiisa sa atin, sa ating damdamin at karanasan. Kaya lubos natin maasahan ang kanyang pag-ibig at awa. Gumagabay at nangunguna si Kristo sa kanyang mga tupa. Opo. Gumagabay at nangunguna. Kung kaya tayo ay tumawag sa Kanya para sa Kanyang paggabay. Kaya nga tayo nananalangin. Pagka tayo may gagawin, humihingi tayo ng gabay. Kung meron tayo pupuntahan, ang gabay ng Panginoon ang pangunahin nating kailangan. Hindi ka dapat tupa na humihiwalay sa iyong pastol. Ano pa? Hindi nagliliwaliw. At baka maligaw at iba ang mapuntahan. Mapunta ka sa mga kumakatay ng tupa. Magagawa kang kaldereta, Kaya, tayo ay magbasa at sumunod
sa kanyang salita. Ang Biblia. Upang huwag tayong maligaw. Magbasa. Basahin ang Biblia. Ituturo niya ang tamang daan. At hindi tayo ililigaw. Ang ating pangatlo, ang mga mananampalataya bilang tupa, ano po? Ayon sa ating teksto, sa Juan Kapitulo 10, versikulo 3 hanggang 5, sabi nga sa 3, pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Naririnig ng tupa ang tinig ng pastol. Opo, ayon nga sa ating tekstong binasa. Ayon pa dito sa Juan 10:4, sabi dito, kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Sumusunod ang mga tupa sa pastol dahil kilala niya ang kanyang tinig. Ano po? Sa 5:10-5, hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sila ay hindi sumusunod sa ibang hindi nila kilala at lalayo pa sila dahil hindi nila kilala ang kanyang tinig. Ayon nga sa verse 5, ano po? Kung minsan ang isang kulungan ng tupa ay may mga tupa ng dalawang pastol. Dalawa ang may nangangalaga, dalawa. Ano po, magkaiba. Ngunit naihiwalay ng mga pastol ang kanilang tupa sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila, sa kilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol. Ang tinig ng pastor siguro yung mga pagka-umaawit, nasasanay sa kanta, sa awit. Ang isa naman, kaya ibang ano nila, sisigaw ng Allah Akbar. Ngayon, doon naman sa kabila yon. Ibang may-ari na. Kung kaya, makinig sa tinig ni Kristo bilang ating pastol. Makinig tayo sa pagdalo ng pananambahan. Opo. At pagbabasa ng salita. Pakikinig ng pangangaral o pakikipag-usap sa atin ng banal na Espiritu. Napakahalaga yan po, ang pagdalo sa pananambahan. Dahil doon tayo napapabilang bilang isang tupa. Doon tayo nakikilala ni Kristo na kabilang sa kanyang tupa. Kabilang sa kanyang tunay na tupa. Kung ikay tupa na laging hindi dumadalo sa pananambahan, hindi na masasabing tunay na tupa ka. Anak ng tupang ligaw. Sumunod tayo sa kanyang tinig. Kung nakikinig at hindi sumunod, ay nililinlang lamang ang sarili.
Nililim lang lamang ang sarili. Nakikinig tayo, ngunit hindi sumusunod. Ayon nga sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya, hindi lamang babasahin at pagbubulayan ang Biblia, ang salita ng Diyos, kundi sundin din natin ang sinasabi dito. Opo. Ang kalakip ng tunay na pananampalataya, ang pag-aaral ng Biblia, at pagsasabuhay ng mga natututunan dito. Ang pakikinig at pagsunod ay hindi maaring paghiwalayin. Magkasama, ano po? Kung nais o gusto natin mabuhay o mamuhay bilang kanyang mga tupa, sumunod tayo sa kanyang tinig. Huwag tayo magsarili. At hindi tayo mapapabilang ng kanyang tupa. Huwag sumunod sa tinig ng mga hindi natin tunay na pastol. Sa halip, ay iwasan. Iwasan ang nagtuturo ng maling ibanghilyo. Ang maling ibanghilyo ay kasumpa-sumpa ayon sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Sabi nga dito, subalit, sa verse 8, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman maging kami o isang anghel, maging anghel man na mula sa langit na nangangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangangaral na namin sa inyo. Sa 9 sabi, sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinuman nangangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Ito po ang babala ni Apostol Pablo, sa mga mananampalataya na huwag makinig sa mga magandang balita na iba sa ipinangaral nila sa kanila. Dahil sa halip, kaligtasan ang makukuha, kaparusahan pala. Hindi sa langit ang tungo. Huwag sumunod o magtiwala sa mga huwad na pastol. Ito po ang babala noon at babala ngayon. Hindi dapat tayo matangay ng maling mga turo. Ayun nga sa Efesyo 4, versikulo 14. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Ayon pa sa Hebreo 13:9, sabi dito, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahan loob ng Diyos
kaysa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala naman matamong pakinabang. Ano po? Ito pang sabi sa ang nagtuturo ng maling doktrina ay hindi dapat tanggapin sa tahanan ayon sa pangalawang Juan G. Sabi dito, huwag ninyong tanggapin sa inyong tahanan o sa inyong bahay, ni batiin ang sino man dumating sa inyo na may dalang katuruan labang kay Kristo. Ano po? Ito po ay babala laban sa pagtanggap ng mga taong nagtuturo ng maling turo. Huwag sila bigyan ng suporta upang hindi maikalat ang maling turo. Huwag papasukin sa tahanan. Hindi ito nangangahulugan na maging masama o hindi magpakita ng kabutihan sa kanila bilang tao. Ano po? Huwag lang magbigay ng pagkakataon na ang kanilang maling katuruan ay maimpluwensyahan ang iba o masira ang pananampalataya. Kaya, hindi sila pinapapasok sa tahanan. Ano ba? Bilang panghuli, si Kristo ba ating pastol at tayo ang kanyang tupa? Ang pagiging Kristiyano ay pagsunod kay Kristo nang may pagtitiwala at pagpapasakop. Bilang hamon, dapat natin ituring si Kristo bilang pastol ng ating buhay. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, na kayo ang pastol namin. Kayo ang makapangyarihan at makapagkalinga. Tunay nga po, paghiwalay sa inyo, kami ay mapapahamak. Huwag po nawa kaming malinlang na mahuwad na guro. Nawa kilalanan po ninyo kami bilang inyong mga tupa at pangunahan. Makikinig po kami at susunod sa inyong mga utos. Nawa hubugin po ninyo kaming magkaroon ng inyong magagandang katangian na aming maipapakita rin naman sa iba upang mapagmalasakitan din namin sila ng tulad sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat bilang inyong mga tupa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon sa ating teksto, ayon sa pangalawang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 2 at 3, kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. Sabi stress, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Nawa, ibigay natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, na kami ay kabilang ng iyong mga tupa. Nawa sa gabing ito, sa aming pagkakaloob, pangunahan mo kami. Panginoon, hipuin mo ang puso ng bawat isa upang magbigay ng natatanging handog na ikabubuti at ikapalalago ng aming bahay sambahan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.
Tayo magpasalamat. Salamat, Panginoon, sa natapos sa aming pagkakaloob. Nawa ang salaping ito'y aming tinataas sa inyong harapan upang inyong pagpalain, upang magamit sa aming bahay-sambahan sa pagpapalago at pangangaral ay iyong banal na salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo po ay magsitayo pong lahat. At ating pong awitin, Alay Sa'yo. Tanging hangat ko'y makapiling ka, mukha mo'y mamasdan. Ikaw ang tangi kong kagalakan, magpakailan paman. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Sa kaguluhan ng puso ko, ikaw lang ang tugon. Wala nang takot sa piling mo, apaw ang biyaya mo. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Jesus, ikaw nga ang nakilang Diyos, puso ko ay gawin mo naman ang iyong lingkod, kagalakay lubos. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Tayo po'y manatiling nakatayo para sa closing prayer. Tayo manalangin. Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga mensaheng aming napakinggan para sa inyong mga tupa. Kayo po ang aming pastol na sinusunod at pinagtitiwalaan. Kayo po ang nagpapatatag sa aming pananampalataya, Panginoon. Tunay nga po na mayroon mga nagpapanggap na pastol, ngunit ang iba ay huwad, na nais magsamantala sa mga tupang mahina at may pag-aalinlangan. Nawa patuloy ninyo kaming akayin, kalingain at kilalanin bilang inyong mga tupa, upang magkaroon kami ng sigasig at sigla sa pagsunod sa inyong mga utos. Nawa isa puso at ipamuhay, isagawa ang mga napakinggan namin mensahe. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi sa gawaing ito.
Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumagana sa ating lahat, maging online. Nagtitiwala po kami at nakikinig ng inyong mga utos upang lumago kami at tumatag bilang inyong mga tupa. Nawa ang aming samot dalangin kung inyo pong lulubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po nawa ninyo kami, makarating ng ligtas sa aming tahanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.